Amen. Okay. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Alisin mo na yan. Alisin Galing mo ko na na yan. muna itong face mask, Yeah. face shield. Hindi naman ako aabot na 1 metro. Isang metro lang naman ang ano daw eh. Ang layo. Ang talsik nung ano. Okay, tayo ho ay magbukas ng ating mga Biblia sa Romans chapter 8 at ito po ay continuation ng aking pinangangaral o pinipreach every time I stand in this pulpit ngayong pandemya. So, Romans chapter 8, verse 28 hanggang 39. Amen. Okay? At I hope everybody is prepared to listen to the Word of God. At anyway, pagkatapos nito, may kainan naman tayo. So kung medyo mahuli-huli man tayo ng konti sa ating pagtatapos ng mensahe ay mapapakain naman tayo ng ating physical na pangangatawan. Amen. Ngunit pansamantala, ating munang pakainin ng ating spiritual na mga buhay. Amen? Right. Are you happy in the Lord? Yes. Praise Amen. God. Are you prepared? Yes. Amen. Let us read these verses, 11 bersikulo lamang ito, from 28 hanggang 39. Okay? At mabuti nito ay para mayroong audience response, ay basahin natin ito na responsibly. Amen. Amen? Basahin ko ang 28 and then kayo ang 29 hanggang sa matapos tayo, and at the last verse, we will read it all together. Ready? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. To whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, He also justified. And whom He justified, them He also glorified. What shall we then say these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, and old, okay, verse 37. Nay, in all things we are more than conquerors through Him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come altogether, nor height, nor depth, nor any other creature creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. May God add more blessing to the reading of His Word. Tayo po na manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong pagtipon sa amin, O Diyos. Salamat sa inyong pagdala sa aming mga panyapak sa lugar na ito. At alam namin, Panginoon, kayo ay may inihandang pagpapala sa amin, O Diyos. At ito po, Panginoon, ay inyong gamitin ang iyong pangangaral ng salita na maging kalakasan ng aming espiritual, maging aming physical, Panginoon. At higit sa lahat, magkaroon kami ng katiyakan, Panginoon, ng aming kaligtasan, O Diyos. Yes. Salamat po. Hinihiling namin ang inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga bisita namin, Panginoon. Hindi po aksidente na sila narito. Yeah. Dear God, you have a purpose to each one of us, and we are praying, O God, that you reveal that purpose to us, O God. Yes. Thank you very much sa lahat po ng inyong ginagawa sa aming mga buhay, sa inyong protection, Panginoon. Sa kabila ng pandemya, ay pinoteksyonan mo kami, Panginoon, at nawala kaming sa kalagitnaan naman na nahawa o anumang bagay na naabot kami, Panginoon, ng pandemya.
Patawarin din kami sa aming mga pagkukulang walang maging hadlang, Panginoon, sa iyong pagpapala ngayon, O Diyos, at ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalaitan. Ito pong amin dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, ang lahat na magsabi ng Amen and Amen. Please be seated. Maraming salamat sa inyo pong kortesiya at salamat sa Panginoon na tayo ay may pagkakataon na ipangaral ang salita ng Diyos. Nagpapasalamat ako dito sa ating church na habang kami ay na-lockdown in the international flights, ay may pagkakataon ako makapag-ministeryo ng salita ng Diyos. Ang aking panalangin sa Panginoon na habang ako narito sa Pilipinas ay magamit niya ako ng lubusan din sa gawain ng Panginoon. Amen. Okay, mga kapatid, ang ating pong mensahe ngayon ay ang eternal security of the believers. This is the third series ng aking mensahe. Kung inyong matatandaan, mga kapatid, no? Ay ang ating base of our message is on the Romans chapter 1. Romans chapter 8 verses 1 to 39. And we have taken, mga kapatid, in our introduction, ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng ating bersikulo dito ay, there is now no condemnation. Wala nang kapahamakan ang sino mang na kay Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay kumilala na sa Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon ng buhay, ikaw sa kasalukuyan ay wala nang kapahamakan sa darating. Good. Right. Pagdating sa impyerno, ligtas ka na. This is not a teaching of religion, but this is a teaching of the Bible. Right. Pag ang isang tao ay naging Kristo, ang sabi niya, there is now therefore. Pag sinabi mong therefore, conclusion yun eh. Amen. At wala nang kapahamakan. To those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. First, na ating napag-aralan last time, no? We are saved because of the acts of the Holy Spirit. Dahil sa gawa ng Espiritu sa ating buhay. Una, ang sabi diyan, tayo ay we have obtained freedom from the powers and through the work of the Holy Spirit. Ibig sabihin, napalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang kasalanan ay nariyan pa rin. Ngunit, ang kasalanan na yan ay hindi mangingibabaw sa bawat isa sa atin sapagkat pinalaya na tayo ng banal na Espiritu na siyang gumawa sa ating mga buhay. Amen. Amen? Tama. Number 2, we are occupied by the Spirit. As sabi yan sa Romans chapter 8. Yes. Yan na may Espiritu ni Kristo ay sa Kanya. Amen. Diba? Tingnan ninyo, sabi diyan, verse 9, but you are not in the flesh, so be it that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Ibig sabihin, pag wala ng Espiritu Espiritu ng Diyos, hindi ka sa kay Kristo. Kaya't kinakailangan si Kristo ay tinatanggap sa ating mga puso. Amen. Amen? Tama. At sinabi riyan, dahil sa dalawang ito, tayo ay may obligasyon. I-consider mo ang iyong sarili na ikaw ay may utang. Utang mo yan ngayon doon sa mga taong hindi pa nakakakilala, kinakailangan ibahagi mo sa kanila. Habang naririto tayo, mga batid, buhay at kumikilos, meron tayong gagampanan sa buhay natin ito. At Right. ito ay dapat nating ipangaral ang kaligtasan na yan na ating tinanggap sa Panginoon. Amen. Number 2, kinakailangan din na ating i-consider ang ating sarili to be dead to sin. Right. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kapag tayo ay kiwakatok ang kasalanan, ay sabihin natin, patay na ako riyan. Wala na ako riyan. Sapagkat ang nagigibabaw ay ang Espiritu ng Diyos na nagpalaya sa atin. Amen. Number 2 na ating napag-aralan, we are saved and secured eternally because we are adopted as sons of God. Yan ay napag-aralan in last time. Sa verse 13 hanggang verse 27. At dinefine natin that as sons of God, we are placed as an adult sons. Mga may
ibig sabihin yung may katandaan, may nasa tamang edad. Ang tawag diyan sa legal parlance ay age of ano 'yun? Account. Ayun na. Hindi. May tawag diyan sa legal parlance, age of hindi maturity. No? May tawag doon Adult. Ha? Di ba adulthood? Hindi. But anyway, saan si dito? Si Set. Seth. No? Seth. O kaya yung nagtatrabaho sa court, no? Age of majority. Thank you very much. Ayun. Age That's of right. majority. When a person receives Christ as his Lord and Savior, at the time, God places him to the age of maturity as adopted sons. Wow. That is the doctrine of adoption. Yan sinasabi dyan, kapatid. Tingnan ninyo sa verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Verse 15, for you have not received the spirit of bondage to fear, but you have received the spirit of adoption. We are adopted to the family of God. Ano ang pagkakaiba ng adoption sa regeneration? Ang pagkakaiba sa regeneration, God gave you a new nature. Ipinanganak ka sa karya ng Diyos. You have now a new nature because you are born again. But in adoption, you are placed in a new position. And that is, you are a son, and as an adult son. Thereby, you are qualified to get the inheritance and all the privileges as a son of God. Wow. Amen. Are you listening? Amen. Amen. And part of that is prayer. That's why you can cry, Abba, Father. You can claim everything that God has stored for you. Sapagkat ikaw ay isang anak na nakakakilala at nakakaalam. Amen. Ang kaligtasan, mga batid, is an assurance given to those who are adopted as sons. Amen. Good. Okay? Now, mga batid, pupunta tayo sa pangatlo. Number 3. Let's go now to number 3. Ayan. Afforded plan. We are saved and secured eternally because of the afforded plan of salvation by God. At yan ay makikita natin sa 28. 28 hanggang 39, yung binasa po natin ngayon. Okay? At 3 puntos ang papag-aralan natin. I hope I can finish this. Pero palagay ko hindi ko matatapos. Kung sakali man, titingnan lamang natin ang una, God's eternal purpose. Ayan ay sa verse 28 to 30. And number 2, God's everlasting pact. And number 3, God's endless protection. Wow. Ganda. Ang tunay na anak ng Diyos ay may katiyakan sa kanyang kaligtasan. Are you listening? Alam nyo, marami mga tao nagkiklaim na sa kanila raw mga churches o kanilang religion mayroong kaligtasan. It is not in religion that you can be saved. It is only in your relationship with Jesus Christ. Wow. Good. Therefore, if you are not in Christ Jesus, I implore you and I urge you, receive Him now so that you will have an eternal salvation. Amen. Amen. Amen? Tingnan natin ang una, mga kapatid. The eternal Let's purpose. take the purpose or God's eternal purpose. In 28 to 30, dito nakalay down, mga kapatid, ang purpose ng Panginoon. At ang salitahong purpose, sabi niyan sa verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Diyan po natin kinuha ang salitang prosthesis. At ang ibig sabihin po niyan is a proposition.
It is a setting forth of a mind. It is an intent to do in a plan. Therefore, mga kapatid, in eternity, God has purpose, had already laid down His plan for you and for me. Amen. And it's His intention in regard to all who would be saved. Ganda. We are not saved by chance, haphazard. Amen. Hindi tayo naligtas haphazard, mga kapatid. He has a plan for each one of us. God has designed for each of us. And this will happen because it is eternally intended by God, written back in eternity. Wow. Yan mga pagkakasabi yan eh. Let's go and proceed. Before everything else, inanimate and animate came into existence, mga kapatid, there was God already. Amen. Amen? Right. Self-satisfied, self-sufficient, everything. He is happy with Himself. But out of love and compassion, God created man in His own image, Wow. only to fall into sin. And when man fell into sin, mga kapatid, ang sabi, God is holy from the beginning. Tama. Amen? In Amen. fact, listen to this. In all attributes of God, holiness is the basis and foundation of God's attribute. God cannot do against His nature as holy God. Tama. Pwedeng gawin ng Panginoon. He is sovereign in all things. He can do everything except to commit sin. Tama. Are you listening? Another one characteristic of God, He is wise. He cannot commit mistake at all. That's why when He saved you and me, hindi siya nagkamali na ikaw ay narito. Amen. Tama. Amen. Thank you. Because He's wise. He's holy. He loves you. At hindi siya nagkamali na ibigin ka at ako. Amen. And listen to Thank you, this. Lord. One another characteristic of God, He dwelleth in eternity. Wow. Are you listening? God is eternal. Bago ang lahat ng bagay na nag-exist, there is an eternal God. And He is inhabiting eternity. There was no time before everything else. Wow. There is the eternal God. To God, there is no time. Only eternity. Are you listening? Amen. Amen. Kaya ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, nakita na ng Diyos at tapos na sa mata ng Panginoon. Wow. Because Amen. He lives in eternity. Right, right. Time begins, please. Time begins when God created heaven and earth. Ang ganda. In the beginning, that's why there is beginning. As far as man is concerned, there is beginning. In the beginning, God created heaven and earth. Actually, ang 24 hours started sa Genesis chapter 1, especially on the fourth day when God created the sun And the moon. and the moon. Oo, He tama. separated the dark from the light. Darkness. And there was an equinox na tinatawag, a balance of night and day. Right. Amen. That begins at the creation. But prior to that, there was no day. There was eternity. Oh, man. Amen. Tama. That is Are you listening? Ang Diyos ay napakatalino. Alam niya ang kanyang gagawin. Kung kaya't, ang sabi niyan, before the mountains were brought forth, there is already the everlasting God. Yes. From everlasting. And before everything else, ang sabi niyan, thou art, and thou, Lord, in the beginning has laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. But prior to that, as I said, there was no time. Time. Only infinite. Eternity. And that is eternity. Wow. Now, let's proceed, mga kapatid. By the way, makikita ninyo kanina that God revealed Himself in three persons. Father, Son, and the Holy Spirit. Now, kanina inawit ni Brother Samuel. He stand amazed because that God
can come to man and dwell in our hearts. Right. Right. You see, sabi sa Psalms, what is man that is mindful of Him? Sino tayo para bigyan ng atensyon ng Diyos? Nung mahulog tayo sa kasalanan, pwede naman siya maglalang ng iba pa. Magagawa niya lahat. Ngunit, binalak pa rin ng Panginoon. Pinilit pa rin ng Panginoon. Kanina pinapakinggan ko sa radio, ang sabi doon, because of God's stubborn love, ang pinamasamang kasalanan ay pwede niyang ibigin. At sabi na po sa Pablo, I am the chief sinners. Wow, pinakagrabe ng makasalanan. Ngunit siya'y pinili ng Panginoon, maging apostol. Binilang siya na maging lingkod ng Panginoon dahil sa kayamanan ng habag ng Diyos. Ganon din sa atin mga kapatid. Wala nakita ang Panginoon sa bawat isa sa atin na anumang kabutihan, ngunit pinilit pa rin niyang bumaba para sa iyo at para sa akin upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Yeah. Amen? Kaya ganito ho mga kapatid, kung titingnan natin ang kaligtasan natin, noong pang-eternidad, isinulat na ng Panginoon. There is already a purpose of God. Sa atin ang paningin lamang natin, there was a past, present, and future. At the time you received Jesus Christ, that was the present of your salvation. But one of these days, Christ will come and will bring you in eternity. And that is the eternal purpose of God. Are you listening? Mga batid, ang kaligtasan natin, isinulat na ng Panginoon. Ngunit, kinakailangan ang kondisyon, tanggapin mo lamang si Kristo sa iyong puso. Amen. Good. Let us proceed. God. Bibilisan ko mga batid, para at least, rapido natin ito mga batid. But I want you to really understand that there is eternal security for those who are in Christ Jesus. Amen. Amen? Gagawin ng Diyos, listen to this, God is wise. Hindi siya magkakamali. Therefore, God will always do what is good and right for us. He will always think the best welfare. Yung pinaka-the best para sa atin ang iniisip ng Diyos. Amen. At sabi diyan, we can only appreciate that. Are you listening? We can only appreciate the goodness of God to us. If, ang sabi niyan, to them that love God. Do you love God? Amen. Amen. Do you love God? Yes. Ang tunay na may pagmamahal sa Panginoon lamang ang makaka-appreciate ng goodness ng Panginoon sa Kanya. And much more to those who are called according to His purpose. At lahat ng ito na layunin ng Diyos ay nakadepende at nakasentro kay Kristo Jesus. Amen. Kaya't kung wala si Kristo sa buhay, wala rin ang lahat ng ito. Sabi ng Panginoon, without me, He can do. you can do nothing. Amen. Amen. Tuloy natin mga kapatid. In our passage, His eternal purpose has been laid down when it comes to our salvation. Dito sa text natin mga kapatid, nilay down ng Panginoon yung kanyang purpose. According to Ephesians chapter 3 verse 11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus. It is important mga kapatid, I put that as my predicate. Without Jesus, man is living without a purpose. Wow. Wala. Are you listening? Amen. Pag wala si Kristo mga kapatid, hindi mo maunawaan ang purpose ng buhay niyo sa buhay natin. Kumpara sa tinuturo ng Biblia. Take Jesus and you take all. No Jesus, you don't have at all. Right. Are you listening? Yan sapagkat sinabi niya, Ephesians, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus, our Lord. Our Lord. Ano yung mga eternal purpose? Number one, called. What is called, therefore? Alam nyo, sa theological terms, ang tinatawag na calling is vocation. Ito ang pagtawag ng Panginoon sa kanyang biyaya
sa mga makasalanan na tanggapin ang offer niyang salvation which is provided by Jesus Christ. Wow. Amen. Theologically, it is Okay. a calling of God unto salvation. He would say to you, brother, tanggapin mo ang Panginoon. Listen to this. Si Brother Calpo, Brother Calpo, yung kasama. Brad, Francis. you know what? God was calling you when you were hunting together with pastor. Meron na siyang merong, kaya yun ang pamaraan ng Panginoon. Ang iba sa atin ay nasa isang lugar. Pinadala ang isang anak ng Diyos. Sinabihan ka, yun ang panahon na kung saan tinatawag ka ng Panginoon. Amen. Are you listening, mga kapatid? Alam niyo, mga kapatid, ako tumanggap ako sa Panginoon dahil may isang pastor na nag-share sa akin. Listen to this. The Lord is calling, in that is vocation. In theological parlance, tinatawag ka ng Panginoon, tanggapin mo ang offer kong salvation. Amen. That simple is. Ang sabi niyan sa Romans chapter 8, to those who are called 28. according to His purpose. Inulit actually yan sa verse 29. To whom He did for yeah. Tama. Ang sabi diyan, For whom? dalawang beses siya inulit eh. Verse 30. Moreover, He did predestinate them He also called. And whom He called. Kapatid, makikilala mo lamang na ikaw pala'y tinawag ng Panginoon pag nag-respond ka sa salvation ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya kung sino sa inyo ngayon na tumanggap kay Kristo Jesus, doon mo malaman, tinawag ka pala ng Panginoon. Amen. And listen to this. Sabi nga ng Panginoon, many are called, Yeah. but few Are are chosen. chosen. Saka mo rin malalaman actually, na ikaw pala ay isa sa mga napili ng Panginoon dahil matapos kang tinawag, ay kumilala ka sa Amen. Panginoon bilang sariling Thank you, Lord. tagapagligtas. What an eternal security of the believer. Amen. Right. Amen? Kung kaya po mga batid, tuloy natin, sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given in Christ Jesus before the world began. Bihira. Doon pa lang. Bago nagkaroon ng mga bagay na nakikita natin, sa isipan ng Panginoon, ikaw ay magiging recipient of God's grace. And that is salvation, mga kapatid. Amen. That is an eternal security. Kaya nga siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. That is the gospel. And that will give you life in your life. Amen? Right. Tuloy natin mga kapatid. The next one. For whom He did foreknow. Ang sabi dyan po. Iniisa-isa ko lamang yung mga terminology dito mga kapatid. I want you to understand this. Mga kapatid, listen. Ang sabi po dyan, for whom He did foreknow. What is foreknow then? Mga kapatid, theologically, foreknowledge of God means to know beforehand. Foreknow means knowing. Now listen. Kanina tinin natin what is the comparison of eternity with regards to His creation. Prior to this, was there a foreknowledge? Yeah. Yes. For all of the things that happen, God knows already. Actually, sa nature ng Diyos, ang tawag dyan, omniscience. But if it is used in a verb form, ang ibig po niyang sabihin, pinili niya na maging intimate para sa iyo at para sa Wow. Amen. He chooses to know intimately, appreciatively, affectionately, and lovingly, and graciously those who would receive His offered salvation. What an endearment of God! Amen. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Kaya ang kaligtasan, mga kapatid, tiyakan yan.
Good. Listen to this. Halimbawa, walang impyerno. Halimbawa lang, walang impyerno. Ngunit ituturo ng Biblia, may impyerno eh. Tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. May nawala ba sa iyo? Wala. Wala. Nagkataon, may impyerno, hindi mo tinanggap si Kristo. Bumaba ka, umuwi ka na ganun. Tinamaan ka ng pandemya. 3 araw ang iyong existence. Patay ka na. Kung kinilala mo si Kristo, punta ka sa langit. Pero kung hindi, I'm very sorry to tell you, you will wake up in hell for eternity. Amen? Right. Therefore, receive Christ today if you don't have the Christ in your heart. Amen. Amen. I challenge you. Just taste it. And you will have it. Because God is looking for you now with intimate relationship. Amen. He wants to adopt you Yes. as a child of God. Right. Amen? Tuloy natin mga kapatid. See. In 1 Peter, sabi nga dyan elect according to the foreknowledge of God through sanctification of the Spirit unto obedience in His sprinkling of blood of Jesus Christ. Grace to you in peace. Binabati na Apostol Pedro ang mga persecuted Christians during that time and to give an assurance, sabi niya, kayo na mga pinili ayon sa pagkakilala ng Panginoon sa inyo. Ang kapayapaan at ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, listen to this. Itong doktrinang ito ay pinagdidebatihan ng maraming mga akala nila'y marurunong na sila. Simple lamang ito mga kapatid. Ang tunay na liglas at maliligtas, kilala ng Panginoon. Amen. Simple lang yon. At pag ikay naligtas, saka mo lamang malalaman ay kay pinili ng Panginoon. Tama. Yun. Kaya't pinapangaral natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon kay Pedro o kay Pablo, manatili ka sa lugar nito sapagkat marami pa akong tao sa lugar na ito. Amen. Amen. Kung kaya't hindi tayo nagsasawang ipangaral ang salita ng Diyos. Sapagkat marami pang tao ang dapat kumilala sa Panginoon. Right. Bilang sarili nilang tagapagligtas Amen. at Panginoon ng kanilang buhay. Hindi para maging baptist, mga kapatid. Walang baptist sa langit. Pero titiyan ko sa iyo, ang katuruan ng baptist ay ayon sa Biblia, ang sino mang na kay Kristo, wala ng paghatol. Ang sabi ng Biblia. Amen? Actually, ang susunod mga kapatid, ang sabi diyan natin, He also did. He also did predestinate. Ito, predestination is another term na napakahirap sa iba ipaliwanag. Ngunit alam nyo, ang ibig sabihin lamang ng predestination is to fix and designate a boundary. Ano ang boundary natin? To be conformed to His Son. To conform to the image of Jesus Christ. Ang kaligtasan, mga kapatid, kaya ka niligtas ng Diyos upang masundan mo kung ano ang ipinamuhay ng ating Panginoon Hesus. Yun ang conformity. Predestination does not relate on, ang turo kasi ng iba ay ganito. Ang Diyos ay pumili ng mga maliligtas. At pumili din ang Diyos ng mapapahamak. Hindi po totoo yun. Tama. Ang Diyos hindi na kinakailangan pumili ng mapapahamak sapagkat sa Biblia ang tinuturo, lahat tayo ay mga tupa na pumili sa sarili nating landas at tayo lahat ay mapapahamak. Ngunit ang biyaya ng Panginoon ay kanyang ipinakita, for by grace you are saved through faith. Amen. Yeah. God predetermined that one of these days, those who are saved will do something for them. Ano ang mga yon? Tingnan ninyo, susunod. Kapatid. Tingnan nyo ang predestination. Having predestinated us unto adoption. Minarkahan na ng Diyos ang bawat isa atin. I-a-adapt niya tayo. Oh, good. Are you listening? Us unto adoption. Markado ka ng Diyos. Kung kilala ka, kung kikilalanin mo si Kristo ngayon,
Ibig sabihin lamang nun, minarkahan ka na ng Diyos na ngayon. May Tatanggapin mo ari si Kristo. ang Diyos sa'yo. Amen. Number 2, being predestinated according to His purpose. Ang being dyan refers to the person who is saved. Minarkahan na ayon sa purpose ng Panginoon. Itong pinag-aaralan natin. Right. Amen. God has purpose from the beginning that one of these days, you will be saved. Are you listening? Amen. Lastly, Ephesians 10. 2:10. For we We are His workmanship created in Christ Jesus unto good, which God hath before ordained that we should walk in them. Listen to these Christians, mga kapatid. Pakinggan nyo ito. Ang anak ng Diyos, pagising niya sa umaga, nasa kanyang isipan ang gumawa ng mabuti. Uh-huh. Are you listening? Right. Alam nyo, sa studies of crime, mayroong mga tinatawag criminal thinking. Mind. Pagkagising pa lang sa umaga, nag-iisip na kung anong krimen ang kanilang gagawin. Mhm. Ang Kristiyano, ang tunay na anak ng Diyos, ang may Kristo sa kanyang puso, pagising niya sa umaga, what good shall I do for the glory of God? Amen. Good. Kaya sabi ng Panginoon, let your light so shine that they may see your good works and glorify God who is In heaven. in heaven. Amen. Isisingit ko ito mga kapatid. In Titus chapter 3, tingnan ninyo mga kapatid. Titus chapter 3, verse 1 and verse 2. Listen to this. Put them in mind. Ang sabi po dyan, isingit ko ito lang ha. Yun na. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready for every good work. I would like to emphasize this, to be ready to every good work. Ang predicate ni Apostle Paul dito, i-respect mo yung mga nasa higher authorities. That's what we are doing. That's the very reason, hindi ako naniniwala na ang mga Kristiyano dapat sumasali sa strikes, sa rally, sa ano-ano. Tama. Be subject. Sa 1 Peter, even to the perverts, you have to be submissive. Tama. Here, I want to put emphasis to be ready to every good work. Alam niyo ang ibig sabihin to be ready? In the original, it is written, it is pre-positioning. Pre-positioning. Pinipreposition mo na yung sarili mo. Ngayong araw na ito, gagawa ako ng kabutihan. Yan ang ibig sabihin. We are created in the image of Jesus Christ that we should walk all the things what is good for us. Amen. What is good. Kung ano ang excellent na bagay, yun ang dapat mong bigyan ng panahon. Amen. Sa Philippians chapter 4, what is excellent things? Think on these things. Ang mga Kristiyano, laging nasa isipan ang gumawa ng mabuti. Is that a settled issue, mga kapatid? Hindi yung pagising sa umaga, sino kaya ang pwede kong utangan? Sino ang pwede kong lukuhin? No! Criminal mind yun eh. Kanino ako gagawa ng mabuti sa araw na ito sapagkat ako ay gagawa ng mabuti. Amen. Amen? Amen. Yan Right. ang predestination mo at ako. Ready to. God has predetermined that we should walk on those things. Amen. Conforming into the image of His Son. Tuloy natin mga kapatid. Justified. He justified. Ang sabi yan eh. Balikan natin ang Romans chapter 8. Iniisa-isa ko lang ating mga kapatid, yung mga terminology dito. Sapagkat ang turo na ating pinag-aralan ng eternal security. Amen. Amen. Tinawag tayo. Minarkahan tayo. Ha? Ano pa? Napakadami yan. Pang-apat na yan eh. Oh. Justified. Kung ang sabi dyan, tayo ay kinilala 30. for knowledge. Ngayon ho, ang sabi niyan justified. What is justification then? Ang justification, mga kapatid, is a judicial act of God
whereby He declares righteous those who believes in Christ. Judicial act ng Panginoon yan. The picture here is that God is the judge and you are in front as a sinner. But because Jesus Christ gave His life for you, you are declared righteous. Ang sabi ng Panginoon, acquitted. No more sin. Wow. He is a righteous son. Amen. That's it. Inaring ganap sa Tagalog. Tayo, sa harapan ng Diyos, ay mga matuwid. Sa Kanyang harapan. Sa harapan ng tao, maniwala ka dyan, puro kalukuhang ginagawa niyan. Pero sa harapan ng Diyos, ang isang kumilala sa Panginoon bilang sarili niyang tagapagligtas, he is declared righteous. Romans chapter 3, 20 to 28, hindi natin babasahin lahat, but therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified. Gawa ka ng gawa na mabuti, hindi ka magiging matuwid sa Panginoon. Kahit masunod mo na ang buong kautusan, sabi ng Biblia, there shall be no flesh that shall be justified. For by the law is the knowledge of sin. Kung kailan mo nalaman na mayroon pala, parang ganito yan mga kapatid. Listen. Pumasok ka sa isang bakuran, wala nakalagay na no trespassing. Are you trespassing or not? Pumasok ka sa isang may-ari na may bakuran. Pumasok ka. Dahil wala nakalagay na trespassing, sabi mo, hindi naman ako trespassing. No, trespassing ka pa rin. Kaya lang, pagpunta mo doon sa kabila, nandito pala yung karatula. No trespassing, sabi ko na. Saka mo nalaman, violator ka pala. That is the knowledge of the law. Yan ang ibig sabihin. Intensifying what is guilt in our hearts when we came to know the law. Therefore, no flesh shall be justified by doing the law. Are you listening? Right. Ang justification ma-attain lamang ng isang tao by grace through the Lord Jesus Christ. Amen? Are you saved? Yes. Are you with the Lord Jesus Christ? Tuloy natin about it. What is the last? All. But God commended His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Dito mga kapatid, ang justification may tatlong effect. We shall be saved from wrath. Sa puot ng Diyos, mawawala sa iyo sa panahon na ikaw ay inaring ganap ng Panginoon. Number 2, ang sabi niyan, we were reconciled. Bakit? Kaaway tayo ng Panginoon eh. Dati. Amen. Nung ikaw ay diniklara ng Panginoong inaring ganap, ikay matuwid, hindi ka nakaaway ng Panginoon. Amen? Number 3, ang sabi yan, we shall be saved by His life. Maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay na ibinigay niya sa atin. Amen. That is a justified person. My question to you tonight, or today, are you a justified person? Sa harapan pa ng Panginoon, sinabi na sa iyo, ang taong ito matuwid sa aking harapan. Pag ang Panginoon nandideklara sa iyong matuwid ka, matuwid ka. Walang pakialam si Satanas sa iyo. Right. Are you listening? Deklarasyon ng Diyos yun eh. That is a righteous declaration of a holy, wise God. Tuloy natin, please. Them also. Wow. Them he also glorified. Ang sabi dyan, di ba? Glorify ng Panginoon yung kanya ginastify. Good. Inaring ganap ng Panginoon. Ang taong ito matuwid. Dadalhin ko ito sa langit. Yan ang sabi ng Panginoon. Glorified means it is the last state of a man. The final. Our stature later on in heaven. But now, you are declared glorified in the sight of God. Wow. Ngayon, may katiyakan bang kaligtasan? Siyempre. Are you listening? May katiyakan. The question to you is today. Huh? Are you saved? Ang sabi niyan, tingnan niyo. This refers to the finality of our salvation and all believers are transferred to heaven. This is the final state of a believer whose body will be transformed into immortality and glorified one. Alam niyo ang Panginoon, nung siya'y bumangon sa mga patay, nagkaroon siya ng tinatawag na glorified immortal body. Ayon sa 1 John chapter 3,
we shall be like Him as He is. Therefore, purify yourselves. Kaya nga, tayo ay hindi naniniwala na magiging sinless habang natin sa lupa, but we are sinless. Nagsusumikap tayo Sinned less. Good. na tayo ay maging mga banal sa harapan ng tao at ng Diyos. Sapagkat yun ang nagtutulak sa atin. May espiritu tayo na tutulong upang tayo ay mamuhay na kaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen. Listen to this. When God penned, nung sinulat ng Panginoon ang kanyang layunin sa mga mananampalataya, He made it sure that His action would secure believers. Anong silbi ng Diyos kung hindi niya tayo kayang iligtas ng walang hanggan? Di walang kwentang kamatayan ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon siya'y napayupay sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Good. Ang tunay na kay Kristo Jesus na mga anak niya, mayroong walang hanggang kaligtasan. Right. We will spend life in eternity. Good. Yung pandemya ngayon, sabi ng karamihan, pinakamatagal na 2 taon. 2 taon daw ito. Yung pandemya na nangyari no 1918, it's almost 2 years din. And every 100 years, sabi nila, mayroong pandemya na nangyayari. Oh, God forbid na umabot pa ng 2 years. Now listen to this. In light of eternity, what is 2 years? Good. That is nothing. 2 taon lang tayo maghihirap kung sakasakali. Kumpara sa eternidad na inihanda ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Amen. Tuloy natin mga kapatid. Wala na. Tapos na. Bitin ano? I'll listen to this mga kapatid. Itutuloy na lang natin ito. Kaya babalik kayo next month. Papag-aralan natin yung, ano yung isa? The endless, eternal pact of God. Amen. Everlasting pact of God. Merong covenant ng Panginoon. If God be for us, Who can be? who can be against us? Amen. Sapagkat, ibinigay na ng Panginoon ang lahat ng kanyang layunin sa atin. Pinakita dito na ganun na lamang tayo kaibig-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, sa bantang huli ng ating teksto, who shall separate us therefore? Sino ang pwedeng maghiwalay sa atin kung ganito na ang ginawa ng Panginoon Amen. sa mga tunay na anak ng Diyos? Amen. Amen. Who shall separate us from the love of God that is in Christ Jesus? Kapatid, be assured. Narito ngayong umaga, nagugulumihanan ka. Dwell on the everlasting plan of God for you and for me. Amen. Amen. Amen? Yes. Napakadakila ang Diyos upang sino ba tayo na hindi karapat-dapat, dinalaw niya at binigyan niya ng pag-asa sa ating buhay. Amen. Are you saved? Kung hindi pa, ngayong umaga. Hindi pa huli ang oras, mga kapatid. Hindi pa huli ang panahon para sa iyo. Kaya ka narito dahil may plano pala ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Yuko natin ating mga ulo, pikit natin ating mga mata. Tayo ho'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga bagay na aming natutunan. Ipinaliwanag po ninyo sa iyong salita, O Diyos. Kami ay inyong tinatawag o kami ay iyong tinawag. Minarakahan mo kami, Panginoon. Kinilala mo kami. At higit sa lahat, Panginoon, iyong idiniklara na kami matuwid sa iyong harapan dahil kay Kristo. Kung kaya't dakilang Diyos, naghihintay kami na isang araw. Ipagkakalob po ninyo ang kalangitang ito.
na walang hanggan. Yes. Ang sino mang nakay Kristo Jesus. Sa aming kalagitnaan, marahil Panginoon, ay meron pang hindi nakakatiyak ng kanyang kaligtasan. Dalangin ko, Panginoon, ngayong anibersaryo ng church na ito, 36 years ago, O God, you have planned that one day, He will be sitting here and He will come to know you as His Lord and Savior. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Hinintay niya muna maging 36 years ang church na ito sapagkat isang araw, nais kanyang maging anak. Tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. At kung hindi mo pa siya tinanggap, pwede mong ipanalangin ang ganitong panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, salamat po sa iyong pagpapaliwanag na iyong kaligtasan. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Ako pala iyong inibig, kinilala. At sa umagang ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Kinikilala ko na ako isang makasalanan. Linisin mo ako, Panginoon, sa pamagitan ng mahal na dugo ni Kristo na payupay sa cross ng Kalbaryo. At ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso sa Kanya. Tinatanggap ko siya bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula sa araw na ito, Panginoon, kayo na po ang maghari sa akin. Kaibigan, kung yan ang iyong panalangin sa Panginoon, bukas ang church na ito, matatanggapin ka at pagpapakilala sa iyo ng ating Panginoon. Bigay ko ang panahon sa ating pastor sa invitation. Pastor, please. Hilingin ko ang lahat na tumayo.